Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Filipino 3 ng Revised K-12 Curriculum. At ang ating paksang pag-aaralan ay tungkol sa pang-angkop. Ang layunin ng araling ito, naiintindihan ang kahulugan ng pang-angkop. Nagagamit ang tamang uri nito sa pagbuo ng pangungusap. Ang pang-angkop ay mga kataga na ginagamit upang pag-ugnayin ang panuring tulad ng pang-uri at pang-abay, at ang salitang tinutukoy o nilalarawan. Sa madaling salita, ito ay tumutulong sa pag-uugnay ng mga salitang naglalarawan at inilalarawan. Ang pang-angkop ay may tatlong pangunahing uri na ginagamit upang magbigay ng mas malinaw at magandang paglalarawan sa mga salita sa isang pangungusap. Ito ay ang na, ng, at g. Una ay ang pang-angkop na. Ito ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Inihiwalay ito sa unang salita at nagiging tulay sa panuring. Mga halimbawa, malinis na ang kwarto, matamis na prutas, mahusay na guro, magaling na doktor, malakas na bagyo. Mga halimbawa nito sa pangungusap. Gumising ako sa isang malinis na kwarto. Ang mansanas ay isang matamis na prutas. Si Ginoong Santos ay isang mahusay na guro. Kailangan mo ng magaling na doktor para sa iyong karamdaman. Tumama ang malakas na bagyo sa aming probinsya. Ang pangalawa ay ang pang-angkop na ng. Ito ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig na a, e, i, o, u. Ito ay kinakabit sa unang salita upang maging isa sa panuring. Mga halimbawa, magulong bahay, sundalong matapang, kabayong puti, posteng mataas, payapang kapaligiran. Narito ang mga halimbawa sa pangungusap. Una, naglinis ang buong pamilya sa magulong bahay na kanilang tinitirahan. Pinarangalan ang sundalong matapang na nagligtas sa maraming sibilyan mula sa panganib sa gitna ng digmaan. Sumakay si General Luna sa kanyang kabayong puti. Pang-apat na halimbawa, nakalagay ang mga ilaw sa posting mataas upang mas mapaliwanag ang buong paligid ng plaza sa gabi. Panglima, nagpasya ang pamilya na magtungo sa isang payapang kapaligiran upang magpahinga. At ang pangatlo ay ang pang-angkop na G. Ito ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa katinig na N. Ito ay kinakabit sa unang salita upang maging isang panuring. Mga halimbawa, bayang magiliw, tahanang masaya, bulubunduking malamig, labanang malupit, kabukirang mapayapa. Narito ang mga halimbawa sa pangungusap. Ipagmalaki ang bayang magiliw
ng Pilipinas. Ang tahanang masaya ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Pinuntahan ng mga turista ang bulubunduking malamig. Maraming nasawi sa labanang malupit na naganap. Namumuhay sila sa kabukirang mapayapa. Ating sagutin ang pagsasanay na may panutong tukuyin ang pang-angkop sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Una, si Ana ay isang masipag na estudyante. Tama, ang sagot ay na. Ang pangalawa, humanga ako sa magandang pagsusulat ni Maria. Mahusay, ang wastong sagot ay NG. Pangatlo, nagluto si Aling Maria ng masarap na ulam. Mahusay, ang pang-angkop na ginamit ay na. Pang-apat, ang mag-aaral na si Dino ay matulunging bata. Tama, ang pang-angkop na ginamit ay G. At ang panglima, bumili si nanay ng sariwang gulay sa palengke. Mahusay, ang wastong sagot ay ang pang-angkop na NG. Ating tandaan, ang mga pang-angkop ay may tatlong pangunahing uri. Ito ay ginagamit upang magbigay ng mas malinaw at mas magandang paglalarawan sa mga salita sa isang pangungusap. Ito ay ang na, NG, at G. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Filipino 3, Quarter 2 ng Revised K-12 Curriculum na may paksang ang pang-angkop. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.